VP Sara. VP Sara. May pahayag po ang ating Vice Presidente. Eto. Kung matatandaan nyo po, madaming nag-vlog na sinasabi na plagiarism daw po yung libro ng ating Vice Presidente. Ayan, kasi merong mga nakita kung saan pinagkunan 70% daw po nung istorya galing daw po doon. Ngayon, nagpalabas ng pahayag ang ating Vice Presidente. Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Ako po nung mga unang pagpapalabas ng pahayag ng ating Vice Presidente, yung mga dati pa ho, medyo okay lang medyo ayos-ayos lang ho sa akin. Parang dito mga bossing, parang naging laruan na lang ho. No? Parang yung meron siyang gustong i-express sa kanyang pagpapahayag, no? Na gustong pikunin yung mga hindi sumasang-ayon sa kanila. Basahin ho natin. Pahayag ukol sa paninirang puri. Naku po. Paninirang puri. Naku, magkakaso kaya ng libel ang ating Vice Presidente doon sa mga nagsabing plagiarize daw po. No? Yung kanyang libro. Anyway, basahin natin. Pahayag ukol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism. Mga kababayan, napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangan mangopya pa. No? Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento. Totoo ho yan, mga kababayan. Napakadali naman talagang sumulat ng maikling kwento base sa iyong karanasan. Kagaya ko, simple, ganito. Ang karanasan ko sa Divisoria, ganito, ganyan. Nung panahon na kami ay namimili ng kung ano-ano, may kumakalabit sa akin sa likod. Paglingon ko, wala na. Kasama yung wallet ko. Kumbaga mga kababayan, napakadali. Ang problema ho natin dito, mga bossing, nung nag-hearing po, no, sa ating Vice Presidente, ka-one-on-one niya doon. Si Senadora Risa Ontiveros. Napakasimple po nung katanungan ng ating senadora. Ano ang laman ng libro? Ang problema ho, ang sagot ng Vice Presidente, alam niyo po ba na si Risa Ontiveros ay pumunta doon sa law firm ko sa Davao, kung hindi ako nagkakamali, sa Davao. At tapos po humihingi ng tulong para makakuha ng boto sa Davao. Ganito. So sabi ko, sige, tutulungan ko, ganito, ganyan, ganyan. Pero unang bumanat siya sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ko, yun ba yung sagot doon? Ang layo. Ang tanong ano ang nilalaman ng libro? Ang sagot parang eleksyon na nung huling eleksyon. So iba ho ang sagot. So tanong ulit ang ating senadora. Napakasimple po, Madam Chair. Ano po ang nilalaman ng libro? Alam niyo po mga kababayan, ganito po, ayaw po yata kasi na mabasa. Natatakot po kasi si Madam Chair na mabasa nung mga parents ng mga kabataan kasi po nandiyan yung aking pangalan, nandiyan po ang aking litrato, ganito, ganyan. At siguro baka manalo siya sa presidential election ng 2028. Sabi ko, iba na naman yung sagot. Ano nangyari? Bakit ganun? So, habang pinapanood ko yung hearing na yun, sabi ko, siguro hindi niya talaga alam kung ano yung nakasulat doon sa libro na yun. Kasi kung napakadali, sabi po ng ating Vice Presidente, napakadaling sumulat. No? Kung ganyan po talaga, alam niya kung ano yung nakapaloob doon. Kung siya talaga. Simple, imbis na pumunta ka, no, at magmukhang tanga sa harap ng mamamayang Pilipino na iba ang isasagot mo sa tanong, di sabihin mo na kung ano yung mga pinagsasabi mo doon sa libro. Kaso po, ang layo ng sagot. Diba? Tingin ko nga mas mahirap yung kanyang sagot kesa doon sa
sa tamang sagot. Pero bakit po mas pinili na yun ang isagot? Eh, baka hindi po kasi alam yung madaling sagot. Oh, 'di ho ba? So, pangalawa, hindi ang libro ang problema ng bayan kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. Correct naman po, no? Kaso talagang hindi nasolusyonan ng ating Vice Presidente na maiangat ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Dito ako medyo parang ano ba 'to, katuwaan na lang? Ano 'to, inisan na lang? Ano 'to, buwisita na lang? Biruin niyo po, mga kababayan. Ayan po, nandiyan po ang seal, 'no, o ang tatak ng Office of the Vice President. Yan po ay pahayag ng Vice Presidente. Tapos makikita ho natin, mga kababayan, sa ilalim, abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Sabi ko, ako, hindi ako naniniwala na ganyan. Siguro itong huling talata ba o sentence, pang-aasar na lang ito, no? Pambubwisit na lang ito. Kasi napansin yung kanyang unang libro. Kaya dito sa kanyang pahayag, kayo ini-issue niyo ako diyan sa libro na yan. O, ganyan. Gusto niyo, abangan niyo, meron ako susunod na isusulat, yung pagtataksil ng isang kaibigan. Siyempre, unang papasok sa atin dyan, mga bossing, Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung pinaparinggan dyan. Sabi ni Jericel Puno, copyright nga At, bago po matapos ang liham, mga kababayan, siyempre po, nandyan po ang walang kamatayang Jupran. Shukran. O, yan. Pahayag po ng ating Vice Presidente Sara Duterte, Vice President of the Philippines, August 21, 2024. Ano po ang masasabi nyo sa pahayag ng ating Vice Presidente? Medyo parang may halong paghihigante, medyo may parang halong pang-aasar, pang-iinis. Di siya idedemanda ni Jose Rizal kasi tegi na, sabi ni Victor Manuel. Hindi kasi maalam si Vice sa education, hindi naman educator. Siguro kaya pinili niya sa pwesto, may pera. Yan talaga ang pasaway sa gobyerno. Eto, mga bossing napapansin ko sa ating Vice Presidente, yung mga huling mga interview niya, mga huling mga pahayag niyang mga ganito, parang may halong pang-aasar na lang. Sabi ko, nako, medyo lumalabas na yata yung medyo pagka isip bata ng ating Pangulo. Ito pa napapansin ng mamamayang Pilipino. Sabi ni Eileen, ganituin. Dapat Sara Carpio, hindi Duterte. Kaya nga napapaisip tayo, napatanong tayo doon sa isang vlog natin, ano kaya? Jiwalay na kaya ang Vice Presidente at ang kanyang hobby? Tanong lang ho yan. Kasi pero yun doon sa mga issue, sabi ng ating Vice Presidente, kapag may problema siya doon, kagaya niya doon sa container ban na issue, siya lang ang sasagot doon. Siya lang yung mag-aano doon. Problema niya yun. Parang ganun ang ibig sabihin. Pag ako, etong sa mga impeachment, etong mga ganito, problema ko to. Ako, mga bossing, kunyari nagkaroon ako ng problema sa kahit saan. Unang-una ho na magwo-worry ang aking may bahay, mga kababayan. Kahit anong problema, maliit o malaki, nagwo-worry pa din yan. Bilang isang may bahay, bilang isang kabiyak. Pero yung pahayag ng ating Vice Presidente patungkol doon sa pagsagot ng kanyang mister, sabi ko parang may something. Anyway, mga kababayan, mga boss chief, amo sir, 1,200 viewers. Ayan, huwag nyo pong kalimutan na mag-like,
mag-subscribe and mag-share dito sa ating channel, ano? Mag-like upang mas ipakalat pa ho ni YouTube itong mga live stream na mga ginagawa natin. Mag-subscribe para po kayo ay para pag dumating yung birthday month nyo, isa kayo sa mapili namin. At mapadalan kayo ng notification ni YouTube kapag tayo po ay naka-live na. And mag-share, syempre, para kumalat yung ating video. Muli po, ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat, no? And God bless po. Yung like, paabutin nyo nga ng 2,000 yan. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.